Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Naniniwala ba kayong hindi lahat ng taong darating sa buhay natin ay mananatili? Maraming mga taong dumaan na sa buhay natin, nung kasama natin, alam natin, masaya naman tayo. Marami tayong mga natutunan, pero alam natin na hindi lahat sa mga taong to ay mananatili pang habang buhay. Meron yung mga nandyan lang kapag masaya, kapag may nakukuha, kapag may benefit from you, kapag nandyan natutulungan mo sila, they will stay with you. Pero kapag alam nila na yung kanilang pagpili sa inyo ay meron ng kasamang responsibilidad or baka hindi na sila masaya, most likely, yung mga taong yan, iiwan ka. Or kung tayo man yun, subukan na nating mang-iwan ng ibang tao. Ano nyo, sa karanasan ni Jesus, hindi lang tayong mga iniwan o nakaranas ng iwanan ng ibang tao. Si Jesus din nakaranas ng iwan ng kanyang mga ibang tagasunod. Una-una, bakit siya iniwan? Dahil hindi nila naintindihan na ang kanilang pagsunod sa kanya ay mayroong kasamang responsibilidad. So they left Jesus because they did not expect na yung kanilang pagsunod sa Kanya ay may mga kasamang mga dapat gawin at sundin para yung buhay nila ay manatiling tuwid. So kala nila ng pagsunod nila kay Kristo dapat happy-happy lang. Dapat ang pagsunod nila kay Kristo walang responsibilidad. Ang pagsunod nila kay Kristo puro mirakulo. Ang pagsunod nila kay Kristo parang wala lang. It's just, they were only after the comfort na binibigay ni Kristo sa kanila. Pero when Jesus started to tell them na merong responsibilidad na kailangan ninyong pagdaanan ang mga ito at mga yan, na ito yung katotohanan na aking sinasabi, doon sila nagsimulang lumayo at nagsialisan. Much more nung kanilang na-realize na yung katotohanan na hawak nila ay taliwas sa katotohanan na tinuturo ni Jesus. Di ba? Yung sa ibang ebanghelyo, sabi ni Jesus, sa tagasunod niya, kung gusto mong sundin ako, iwan mo lahat ng mga ari-arian mo, sundin mo ako. Sabi ng rich young man, hindi po muna, next time na po. See, they followed Jesus blindly to the point that they did not understand the responsibilities attached to saying yes sa kanyang pagtawag sa kanila. And this can be applied in any kind of relationship, my dear friends. Sa lahat ng relasyon, buhay mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, bago pa ikasal, dapat bago pasukin niyang relasyon na yan, dapat naintindihan muna kung bakit at kung ano yung mga kasamang responsibilidad diyan sa pag-oo na yan. Well, I'm taking up canon law, and every day we study cases of annulment. At karamihan doon ng rason, mga psychological incapacity, mga hindi nila naunawaan yung pinasok nila bago magsabi at pumasok sa kasalan. Madalas marami nagrarason doon, hindi ko pala lubusang naunawaan, hindi ko pala lubusang nakilala yung aking pakakasalan. Pinilit lang pala kami ng aming mga magulang. May takot na kasama. See, sometimes we make all of this as an excuse already to prove the nullity of marriages that we entered into. Well, in fact, it is our responsibility first na dapat unawain muna at intindihin yung papasukin relasyon na yan bago natin sabihin na, oo, handa na ako. That's why when Jesus was asking already them, handa na ba kayong mag-commit sa akin? Initially, they said yes. Pero along the way, nung nakita nila, parang ang hirap naman nito. Parang ang dami naman kailangang pagdaanan nito. So doon nila na-realize na pagtanto, hindi pala ito yung buhay para sa atin. And that's the only time that they walked out from Jesus. My dear friends, ngayong linggong to, sinasabi ni Jesus, kapag sinabi mong oo, dapat naintindihan mo muna bago mo pagsisihan later on. Kaya sinabi ni Jesus, tinanong din niya yung 12,
Alis din ba kayo? Dahil nakita nyo, nahirapan sila, di ba? Konting pagkain, may mga daranasin tayong mga paghihirap. Yung katotohanan na sinasabi ko, ang hirap lunukin. Sabi ng 12, hindi po, Panginoon. Dahil naniniwala kami sa inyo na ikaw ang nagdadala ng buhay na walang hanggan. Tanungin natin ang ating mga sarili, bakit tayo nang iwan? O bakit tayo iniwanan? Bakit kapag masaya, nandyan? Pero kapag meron ng paghihirap, umaalis na. Baka mababaw yung ating pag-unawa. Baka mababaw yung ating pag-intindi. Baka sariling nakikita sa bawat relasyon na yan. That's why other people suffer. Kasi yung sariling kasiyahan ang inuuna. In our second reading, nasabi doon, ito, minsan nami-misinterpret natin kasi ito Sabi doon kasi, mga babae, pasakop kasi kayo sa inyong mga asawa. Sabi ng mga asawa natin, mga asawa, narinig mo yon? Sabi ng second reading, pasakop ka sa akin, lahat gawin mo. Hindi ganun yun. Kasi kung napakinggan din natin, as long as ikaw, lalaki, mahalin mo ang asawa mo gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Ibig sabihin nun, ang pagmamahal dapat ng lalaki, perpekto rin. So you cannot demand your wife to follow you kapag hindi mo siya kayang mahalin gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. And that's why sabi doon, di ba? Kapag minahal mo yung asawa mo, parang minahal mo na rin yung sarili mo. And that's why when we commit ourselves to God and we commit ourselves to your husband or to your wife, there are compromises. Kailangang magpakawala ng ibang mga kasiyahan, magsakripisyo ng ibang mga pangarap, magsakripisyo ng sariling kasiyahan para we meet halfway to establish this relationship kasi hindi pwedeng ikaw lang dapat yung masaya. Kailangan may nagsasakripisyo at kailangan sakripisyo para sa relasyon na yan. And that was also the demand of Jesus. Okay, kung gusto mong sumunod sa akin, you need to sacrifice something. Sacrifice your time, sacrifice some of your dreams, your riches, sell it and give it to the poor. My dear friends, hindi naman nagdedemand yung Panginoon. Hindi namimilit ang Panginoon. Nasa atin dapat ang desisyon para maging valid na yan, especially in the context of marriage. Wala dapat pumilit, walang takot, at tunay na naunawaan. So to the young ones here, someone studying canon law, bago nyo pasukin yung mga relasyon na yan, at bago kayo mag-oo at mag-commit sa pagmamahalan na yan, lalong-lalo na sa harap ng Diyos, pag-isipan mong maigi. Kilala mo na ba talaga yung taong yan? O baka later on, doon mo lang siya mas maunawaan? Sa atin naman, na naririto, dito na sa mga relasyon na to, dapat nating isipin na laging sa mga relasyon na yan, be it husband or wife, best friends, colleagues, kasama sa ministry, kailangan, or madalas, kailangan natin magsakripisyo. Minsan kailangan may mawala sa atin para tuparin hangarin ng mga grupo at relasyon na ito. Give and take. We need to meet halfway in order to do the will of God in our relationships. So tatanungin ng Diyos sa atin ngayon, o kayo, ibig ba din ninyong umalis? Dahil hindi nyo naunawaan or dahil hindi ninyo naintindihan na ang inyong pag-oo ay may kasamang mga responsibilidad. Na ang inyong oo, minsan ibig sabihin nun, minsan kailangan ninyong pakawalan
ang ibang kalayaan para sundin ang mas mataas na pangarap para sa inyo, para sa inyong asawa, para sa inyong kaibigan, at para sa Diyos. Lagi nating tatandaan, if you commit, it means that you're willing to go through everything, even the hardships and difficulties that it may entail. Amen.